taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas ang oras 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho tayo ng linggo, huling linggo, 25 sa buwan ng Enero taong 2026. Ako po si Leth Narciso at ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas, dito sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Bongbong Marcos pinaaapura sa DPWH ang nakabinbing mga proyekto. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Department of Education at mga lokal na pamahalaan nagkasundo namang paspasan ang pagtatayo ng mga silid-aralan. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Hinaing sa sahod ng mga manggagawa, hindi daw binabaliwala ng National Wages and Productivity Commission. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Armed Forces of the Philippines tiniyak ang seguridad sa Malampaya gas fields. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte muling iginiit na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! At taas presyo sa produktong petrolyo kasadong muli sa Martes. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas!
At ngayon sa detalye ng ating mga balita, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos si DPWH Secretary Vince Dizon na tapusin na ngayong taon ang lahat ng pending na proyekto ng ahensya. Pero ayon kay Dizon, wala pa silang eksaktong petsa kung kailan matatapos ang mga ito. Pag-amin ng kalihim, marami pang nakabinbing proyekto ang ahensya at nasa proseso pa sila ng paglilista ng lahat ng mga ito. Kabilang sa mga hindi pa nakukumpletong mga proyekto, ang mga kalsada, tulay, classrooms, ospital at health centers. Paliwanag ni Dizon, karamihan sa mga ito ay nasimula na pero hindi pa rin natatapos at tiyak aabutin ng ilang taon. Maynila, ito ang Pilipinas. Pinagtibay ng Department of Education at local government units ang bagong Memorandum of Agreement para mapabilis ang pagtatayo, pagsasaayos at pagpapaganda ng mga public school classrooms sa ilalim ng 2026 National Budget. Inaasahang makatutulong ito para mabawasan ang siksikan sa mga silid-aralan at mapabuti ang kalagayan ng pag-aaral ng mga estudyante at guro. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, mas mabilis silang makakikilos kapag katuwang ang LGUs dahil sila ang mas nakakaalam kung alin ang pinakakailangan ng kanilang mga paaralan. Sabi ni Angara, pinalalakas ng MOA ang koordinasyon ng DepEd at LGUs sa pagtukoy sa mga prioridad na paaralan, paglaan ng pondo at resources at pagpapatupad ng mga proyekto na sumusunod sa National Education at Infrastructure Standards habang isinasaalang-alang ang lokal na pangangailangan. Ginawa ng DepEd ang hakbang kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na pabilisin ang paghahatid ng basic education facilities sa buong bansa. Maynila, ito ang Pilipinas. Sa ibang balita, tiniyak ng National Wages and Productivity Board na tinututukan ang hinaing ng mga manggagawa hinggil sa minimum wage. Kasunod ito ng survey ng Okta Research kung saan top concern ng mga Pinoy ang pagpapataas ng sahod at kita ng mga manggagawa. Ayon kay NWPC Executive Director Criselda C., patuloy ang pag-issue ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng wage orders alinsunod sa itinakdang timeline. Sa katunayan, para sa taong 2025 hanggang 2026, 14 na rehiyon na anya sa bansa ang nakapag-release ng wage adjustment at ang natitira na lang ay ang Bicol at Davao Region. Pero giit ni C, mahalagang mabalanse ang minimum wage sa kakayahan ng mga negosyo na magbayad, mas mataas na productivity at skills development. Maynila, ito ang Pilipinas. Nagsagawa ng aerial inspection ang Armed Forces of the Philippines sa Malampaya Deep Water Gas to Power Project. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang inspeksyon sa gitna ng kanyang pagbisita sa Joint Task Force Malampaya sa Palawan. Layunin ng aktibidad na suriin ang security posture at operational readiness sa pagbabantay sa Malampaya na isa sa mga pinakamahalagang energy infrastructure ng bansa. Sa isinagawang briefing, tinalakay ang mga hakbang sa seguridad, kabilang ang maritime at air patrol operations, gayon din ang interagency coordination para matiyak ang tuloy-tuloy at ligtas na operasyon ng pasilidad. Binigyang din ni Browner na patuloy nilang paiigtingin ang presensya at monitoring operations sa mga estratehikong lugar bilang bahagi ng kanilang mandato na ipagtanggol ang pambansang soberenya. Maynila, ito ang Pilipinas. Muli namang nanindigan ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court na imbestigahan ang mga sala sa Pilipinas pagtapos mag-withdraw ng bansa sa Rome Statute noong 2019.
Batay sa argumentong inihain ni Attorney Nicholas Kaufman, binigyang diin ito na malinaw ang Rome Statute na kailangang bahagi ng tratado ang isang estado bago magdesisyon ang korte na kunin ang jurisdiksyon ng kaso. Ibig sabihin, tanging pag-arangkada ng formal investigation na binasbasa ng ICC pretrial chamber ang maituturing na pasok sa jurisdiksyon ng ICC. Nagbigay ng authorization ang chamber September 2021, 2 taon makaraang bawiin ng Pilipinas ang pagsali sa ICC. Maynila, ito ang Pilipinas. Asahan na ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, 20 sentimo hanggang 40 sentimo ang maaring pagtaas sa gasolina, habang piso at 20 sentimo hanggang piso at 40 sentimo ang maaring itaas sa kada litro ng diesel. Posible namang maglaro sa 60 sentimo hanggang 80 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Bukas malalaman ang final oil price adjustment na kadalasang ipinatutupad ng mga kumpanya tuwing araw ng Martes. Maynila, ito ang Pilipinas. Pilipinas ang oras, 12 minuto makalipas ang 7:00 ng umaga. This Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas ang oras, 18 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Good morning, sunshine. I hope that you're well. Honey, I missed you last night when I fell. Magandang umagang muli mga ka-MIP. Isang hindi malamig, maginaw. Ayan, maginaw na umaga sa ating lahat. Naka-jacket na ba ang lahat? Naka-long sleeves. Talaga namang napaka-lamig. Ano ho, kahapon nandyan kami sa, maikwento ko lang, nasa Tanay, Rizal. Biglaan lang, nagkayayaan. Naku, hindi namin in-expect yung lamig. Habang papunta kami doon, mga 9:00 na huyo ng umaga ha. Pinagtatalunan pa namin, dapat mas maaga tayo para ma-enjoy natin yung Sea of Clouds, 'di ba? Yan yung sikat diyan Naku, pagbaba pa lang namin ng sasakyan, 9:00 na ho ha. Yung ginaw parang ganun sa Baguio. Dahil nga hindi kami prepared, wala kami mga dalang jacket. Ayan, kaya nanginig. Talaga namang nanginig kami sa lamig. Pero ayan, masarap, pasyal ho kayo. Ayan, kapag may pagkakataon, kapag may oras ho kayo, pasyal kayo dyan sa Tanay. Napakasarap ng weather ngayon. Tapos kakape kayo. Abay, syempre, mainit yung kape. O hihigop kayo ng sabaw. Kailangan ubusin nyo kaagad. Kailangan mabilisan. Kasi talaga namang minuto lang, malamig na kung ano man yung mainit na ihahain sa inyo. Kaya nako di ba, ang balita nga yung mga gulay nababalot ng andap diyan sa may Benguet, maging yung mga bulaklak diyan. Ayan, naalala ko kasi nakapasyal na rin ako diyan sa may Atok. May bang tawag nila dun sa flower farm nila doon. Talaga namang napakaganda. Medyo malayo lang talagang puntahan.
Yung mula Baguio City tapos aakyat ka ng Atok, malayo pa pala yun. Pero sulit naman ho yung mahabang biyahe. Napakaganda talaga ng flower farm dyan. Nakalimutan ko na lang kung anong, may tawag sila a Southern Blossom ba? Tama ho ba ako? Ayan, ang problema natin ito ay dahil ganyan nga yung panahon dyan sa Cordillera. Nako, yung presyo ng gulay, ano? Ano bang pwedeng alternatibo muna? Siyempre, siguradong medyo, baka magmahal, ano? O mahal na ho ba ang repolyo at ang cauliflower? Ayan pa naman yung masarap na sahog, ano? Sa nilaga. Yung repolyo. Kumusta ho kayo mga ka-MIP? Uy, maraming salamat kay Val Gonzales ha sa paghalili sa ating programa noong nakaraang linggo. Wala nga pala ako dahil nag-birthday ho ang aking nanay. Ayan, espesyal yung mga ganyang okasyon. Kaya kailangan ay present. Ay, medyo marami-rami yata tayong good news nitong nakaraang linggo. Tama ba? Kasi yung mga pinili kong yung mga prinin ko galing dun sa mga news items namin. Marami-rami yung good news sa buong Pilipinas. Gusto ko ganyan kapag ganitong weekend. Ayan, Sunday. Alam ko na mga bugbog tayo buong linggo, ano, sa mga iba't ibang issue. Dapat may breather tayo kapag ganito. Dahil bukas, simula bukas, siguradong nako, babaha na naman ng mga balita. Lalo na kapag tungkol sa politika, ano ho, hayaan na natin yan kapag weekdays. Chill lang tayo kapag Sunday. Ayan, dahil eto nakita ko doon sa hilera ng ating news items. Dyan pala sa may northeastern Samar, yung halos 1,000 magsasaka ay tumanggap ng 7,000 pisong tulong pinansyal sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance. Yung mga magsasaka mula sa Arteche, Canavid, Dolores, Jipapad, Maslog, Oras, San Julian, Policarpio, Sulat at Taft. Yan, yung mga beneficiaryo ho, yung mga rehistradong magsasaka sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Sana dun sa mga nakatanggap ng tulong pinansyal na yan, sana'y makatulong, pandagdag. Alam naman natin ang buhay ng ating mga magsasaka, hindi madali. At yun daw hong benteng bigas, meron na rin dyan sa Akla naman. At kasama ho sa mga maaaring mabenepisyohan niyan, yung pwedeng makabili niyan, yung mga minimum wage earner, mga magsasaka, mangingisda, senior citizens, solo parents, mga benepisyaryo ng 4Ps, persons with disabilities at mga miyembro ng transport sector. Nakabili ho ba kayo nitong murang bigas? At yung mga commuter naman daw dyan sa Davao City, nasa higit 1 milyon na, 1.3. Ayan, na commuters yung nabenepisyohan ng libreng sakay ng Love Bus. Kumusta ba ang inyong experience sa pagsakay sa Love Bus? There's no point pretending. At balita rin itong nakaraang linggo, yung mga tuloy-tuloy na paghahatid ng mga balikbayan boxes nakatenga dyan sa may Bureau of Customs na matatandaan ninyo noong nakaraang buwan, nung Disyembre, bago pa magpasko, iniutos ng Presidente na i-deliver na yan dun sa mga kaanak ng ating mga OFW. Yung iba nga napanood ko, mismong yung OFW na yung tumanggap nung kanyang ipinadala na malaong panahon pa, na ilang taon na. Sana hindi pa expired yung mga laman. At ang isa pang good news nitong nakaraang linggo, ang balitang tatanggap ng karagdagang 800 piso. Ayan, ang sahod ng mga domestic worker o mga kasambahay sa Metro Manila sa
Sa unang bahagi daw ho yan ng Pebrero. Shine. Good morning, sunshine. I hope that you're well. Honey, I'm At mayroon palang mga special non-working holidays sa iba't ibang lugar sa bansa. Batayan sa proclamation na inilabas ng Malacanang sa January, bukas, wala palang pasok sa Cadiz City, Negros Occidental para sa kanilang 52nd Dinagsa Festival at sa February 2. Kanselado rin ang pasok sa Ilocos Norte para bigyang daan naman ang 208th founding anniversary ng probinsya. Gayun din sa Binyan City sa February 3 para sa 81st Liberation Day. At pagkakatatag ng buog town sa Zamboanga, Sibugay at Sarat, Ilocos Norte. Ayan, na parehong non-working holiday. still here. My darling, it's hard when my friends can't be. Okay, ayan, maya-maya ho ay pag-uusapan natin ang inulunsad na bagong scholarship program ng pamahalaan. What they see. Alamin natin ang iba pang detalye niyan. Ayan, gusto ko kasi ay nai-inform yung ating mga kababayan. Ano ba yung mga programa? Yung mga pakikinabangan ho namin. Diyan lamang ho kayo mga ka-MIP. Magbabalik pa ang Maynila, ito ang Pilipinas. Ang ating oras, alas 7:26 ng umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Nagbabalik po ang programang Maynila, ito ang Pilipinas, at ako pa rin ho ang inyong nakakasama, Leth Narciso. Ngayon nasa linya natin ang Commission on Higher Education dahil mayroon din silang hatid na good news. Si Chairperson Shirley Agrupis ng CHED. Good morning, ma'am. Welcome po sa DZRH. Yeah, good morning, Ms. Les. Thank you very much. Good morning to everyone. Oo, maraming salamat ma'am ha sa pagtanggap ng aming tawag ngayong umaga ng linggo. Ma'am, mayroon tayong bagong scholarship program. Tama po, bagong Pilipinas Merit-Based Scholarship Program. Para dun sa mga kababayan nating hindi pa alam yung tungkol dito, pwede pong pakipaliwanag ulit ano ba itong bagong programang ito at anong kaibahan dun sa alam na nating mga dati namang scholarship program ng pamahalaan. Yes po, ito ay bagong inisyatibo ng Pangulo na ibinigay sa Commission on Higher Education. Ito po ay tawag ng bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. Ibang-iba po talaga ito kasi ang pagpipilian ay mga graduates ng senior high school na nasa top 5. Pero ito ay open sa mga pamilya na hindi hihigit na 2 milyon yung magsamang kita ng pamilya ng 2 million sila po ay qualified, and this is across the country. At isa pang kwalifikasyon is kung ang bata ay interesadong mag-enroll sa mga 10 priority ng bansa ngayon na mahirap punuan dahil nga sa kulang ng interes ng mga bata. Ilan po yung hinahanap nating scholars para dito sa programang ito? Para ngayong taon po ito, ano? Yes po. There are 20,000 slots for school year 2026-2027 kasi mag-i-start yan sa first semester 2026. At binanggit nyo po kanina na per region, papaano ang hatian nito? Equally ba? Equally divided sa lahat ng rehiyon yung kukunin natin na top 5? Yeah, we make this not only accessible but inclusive, Miss Les. Opo. Depende yung number ng slot na ibibigay sa region ay depende sa number of graduating senior high school across the region. So nag-develop na kami ng formula para po depende
sa number ng graduate na top 5. At binanggit nyo po, tama ba, may guidelines na kung paano yung magiging sistema dito, sino yung pwedeng mag-avail? Yes, na-signan namin. In fact, this is one of the highlights nung aming programa na inilaunch dito sa Ilocos Norte. Opo, no Friday. Na kaming guidelines. Yeah. Meron na kaming guidelines na ito'y pinagkaisahan ng trifocal leaders na si DepEd Secretary Sani Angara and TESDA Director General Kiko Benitez. Kasi ito rin ang unique feature ng ating bagong Pilipinas Merit Scholarship Program kasi may slot din na ibibigay sa mga bata na pupunta sa TechVoc. Hindi naman kasi lahat ay gustong pupunta sa 4-year or 5-year Dibola courses. So ito po yung isang unique niya. Meron na pong guidelines and this is going to be advocated sa lahat ng region. So yung Region 1 ditong sa Ilocos Norte ay first leg pa lang ng aming information dissemination caravan. At Ma'am Shirley, paano yung magiging proseso nito? Yung mga nakaraan kasi parang sa school binibigay yung bayad para sa scholarship ng mga scholars. Hindi na po namin pinapasa sa eskwelahan kasi that's the reason why DepEd is in the picture because we will use kailangan namin titingnan, nag-develop kami ng system online Quizlet, online application system, nandun na lahat. Ito rin yung inilaunch namin nung Friday. Nandun na roon, ilalagay namin sa both website ng DepEd, TESDA, and CHED para lahat ng bata ay pwedeng mag-upload doon ng mga kanilang required documents. And then meron na rin kaming system na automatic na nai-evaluate yung bata at ang makikita na lang namin is dashboard. Ayan, at binanggit nyo po, ano po ito, both galing sa public or private schools? Yes. Lahat-lahat ng senior high school na nasa top 5, pwede silang mag-enroll. Pero lang, yun yung limitation, kailangan nilang piliin any of the 10 priority program. Kung ma-accept sila sa university, kalimbawa yung pinili nilang degree program ay hindi available or wala ng slots sa state university and colleges. Pwede silang mag-apply at kung ma-accept sila sa entrance exam ng mga private university in NCR like LaSalle, Ateneo, UST. Ito po'y pinutuntunan din ng scholarship na ito. Chair, pwede pong banggitin ulit natin ano po yung 10 priority programs? Yeah, we have here agriculture, fishery, health sciences, engineering, semiconductor. I hope hindi ako magkamali kasi engineering, education, health sciences, financial management, energy. And ito yung mga, of course, different fields of engineering, majors ng education. At paano po, halimbawa, ako yung estudyante, nag-apply ako, gaano naman kabilis malalaman na, okay, qualified ako? Yeah, yan ang advantahe kung online talaga. So, gaya ng na-demonstrate nung Friday, may sample na estudyante na nag-demonstrate, nag-upload ng documents para makita. And then, in just siguro mga 5 to 10 minutes pag matapos na niya, meron na siyang application number. And then, meron kaming isa-set na deadline ng application. Okay. After the deadline, lalabas na agad. So, we cannot tell yet kung gaano, maybe 1 month, we will start calling application na siguro after we go around pag matapos na namin yung aming launching caravan. Ma'am, nako, may phone-in question dito. Ano daw pong assurance na walang palakasan dito? Hindi pipiliin ng kung sino man yung mga makakapag-avail yan. Kasi tama, kahit saang school nila gusto, hindi lang dun sa mga SUCs.
Yes, yes. May quota din yan, ha? May quota din yan. Kasi we have limited funding. There are 20 slots. May quota din, di ba? May quota per region. And then, kasi kung lahat ng bata pupunta sa private, mga 100,000 ng tuition fee, medyo mahihirapan na tayo. So, may quota din yan. So, nandun lahat sa web sa online application. Pero yung sinasabi nilang walang palakasan, doon po kayo, give your trust to the Commission on Higher Education. Mula sa aking puso, wala pong palakasan yan. Kaya nga tinatawag na merit-based scholarship program. At ma'am, yung pinag-uusapan nating programang ito, mag-start this year or tuloy-tuloy na ito? Or this year pa lang? This year pa lang to. Okay. First semester, school year 2026-2027. First semester. Oo. Parang kailangan ma-institutionalize kasi para magtuloy-tuloy, di ba ma'am? Yeah, yan ang dito ako nagpapasalamat kasi both Congress and the Senate have given their full support naman. I hope na meron na rin kumukuha ng document sa amin to ensure yung sustainability niya. Parang, I hope I do not want to preempt yung gusto ng mga lawmakers, legislators natin. But if the yung kung maganda yung resulta nito at mapatunayan na walang palakasan, purely scholastic-based merit scholarship, baka po dadagdagan. Sabi nga ng Pangulo, kung maganda ito, baka hanggang foreign scholarship i-extend natin to make sure that we will develop yung talagang magandang human capital natin dito sa Pilipinas. Ayan, ako marami pong mga nagtatanong. Actually, nasagot na to ni Chair, kailangan bang sa SUCs lang or pwede na sa private? Pwede po sa private. Pero eto, Chair, ang isa pang tanong dito ng ating kababayan, bakit kasama pa bakit kasama pa daw ang private schools? Baka naman kaya silang paaralin ng mga magulang. May bracket yan. May bracket yan. 0 to 2 million joint family income. Kahit top 5 siya, may certain percentage kasi misled. So, magaling yung bata, pero yung kanyang joint family income is above 2 million, na-accept pa rin, mag-apply pa rin siya, pero mareratingan siya. Merong certain percent weight equivalent ang tawag doon ng income at saka yung general weighted average. So, ma'am, ngayon, pwede na po bang mag-apply? Wala pa. We already launched the online system, but we only open yung system once we go. Matapos namin yung aming caravan around the country kasi para naman walang maiwan, bakit sila lang sila nakapag-apply. Ayan, pero mga kailan ho kaya yan? May timeline na ba? Kailan matatapos at kailan? Siyempre, yung iba aagapan nila na maka-apply sila dyan. Ang isang requirement kasi, Ms. Les, is acceptance to the university. So, ang entrance examination ng university ay mga universities tulad ng Mariano Marcos ay February yata mag-start. Ang tinatarget naman nating opening is July, August. So, we have enough time to go around and then enough time for the students to seek for admission sa university na gusto nila. At saka yung mga entrance exam dun sa ibang school, actually nag-start na nung mga nakaraan pa. Ma'am, samantalahin ko na lang yung pagkakataon, kasabay na ni-launch nitong bagong scholarship program, yung Project PEPA. Ano naman po ito? Yung Project PEPA ay ito yung sinisigurado na lahat ng scholarship program na ilo-launch ng joint program ng Trifocal. I have to emphasize na
ang TESDA, DepEd, and CHED ay nag-usap-usap na talaga. So lahat-lahat ng scholarship namin pinag-uusapan para lahat ng mga batang gustong mag-aral kahit nasa liblib na lugar ay makikita nila. So ito yung tinatawag namin inclusive accessibility na TEPA. Ayan ako, may applicable. Opo, applicable din daw ba ito sa provinces? Marami rin matatalino sa probinsya. Ay, oho, nationwide ho ito. Tama, Chair. Ano yun? Kung applicable po sa mga probinsya. Nationwide po itong programang ito, ano? Opo. Yung aming listahan ng qualified senior high school provider ay nandun lahat ng senior high school under Department of Education. Kung may makakaligtaan, kasalanan yan ni Sexania next year. Kasi nasa amin na yung listahan. There are 12,000 registered senior high school across the country. Baka naman daw po may chance na madagdagan kasi baka mahusay din, kaya lang hindi kasama dun sa sa top 5 dun sa region. May iba po bang scholarship program ang CHED bukod dito sa bagong ito? Yes, super madami pong scholarship tayo ngayon. Yung isa sa under UWACTE, ito yung free higher education ng mga state university and colleges and qualified local university and colleges. Mayroon ding na ibibigay sa mga private school na kung saan siya nanggagaling ay walang state university and colleges. Free higher education na yun, Ms. Les. And then on top of that, meron kaming tertiary education subsidy na dedicated na pagtulong sa mga 4Ps natin. At ito ay ang listahan na ito ay galing sa DSWD. Meron ding mga iba't ibang scholarship galing ng Department of Agriculture, Philippine Coconut Authority, at meron din binigay ng gobyerno yung mga scholarship para sa medical doctors at yung mga merit-based scholarship na may return service. Available po ba itong mga impormasyon na ito sa website ng CHED o saan pwedeng makita ng ating mga kababayan? Para kasi sa totoo lang po, minsan hindi lang alam ng ating mga kababayan, ay, ang dami palang ganyang opportunities. Yeah, madami talagang opportunity and we will make sure na lahat nandun. Kaya nga meron na kaming meron ng CHED sa Ego. So slowly we will populate that with links for the different information ng mga oportunidad para mag-aral. Kasi yan po ang direksyon ng ating presidente. Dapat walang maiiwan. Kaya sinustain nila, pasalamat ako sa Congress and the Senate kasi fully funded ang free higher education kahit yung mga hindi nabayaran in the past na tuition fee mababayaran na po. Kaya inire-reiterate ni Kong Sandro nung last Friday, lahat ng UWACTE grants ay fully funded. The Congress and the Senate during the BICAM, sinigurado po nila na kompleto po. At nasa lahat, yun ay lahat nasa Commission on Higher Education. And salamat po sa trust and confidence. Ayan. Maraming salamat, Chair, sa mga paliwanag. Baka may hindi po ako na itanong na kailangan natin maiparating sa ating mga kababayan. Go ahead, ma'am. Yes, sa mga estudyante na incoming na from senior high school ay kailangan lang bisitahin ang aming website sa Commission on Higher Education. Ay slowly bigyan niyo lang kami ng oras ha, 7 buwan pa lang ang inyong new chairperson. We slowly populate information in the eGov and in our website. But we will make sure that this first quarter ng 2026 ay hopefully and prayerfully with the help of the ICT and in continued collaboration with DepEd and TESDA ay mapapopulatan namin ang aming respective website para sa massive information dissemination sa mga estudyante. At ang huli kong sasabihin, yung tanaw namin sa CHED ay ito yung system namin na kung ang estudyante mamimili, papasok lang siya, ano bang university ang gusto kong puntahan, anong programa, doon mga level ng mga
degree program, sa Center of Excellence ba, Center of Development ba, ang eskwela ba ay level 1, level 4. Nandun po lahat para po maiwasan yung mga hindi magandang news later on, na hindi maganda yung pinapsukan ko kasi kaya hindi ako nakapasok. So it's their choice. Ayan, maraming salamat. Good luck po sa implementation nitong programang ito. Sana ay maging successful at sana ay marami tayong matulungan ng mga estudyante na makamit yung kanilang pangarap. Good morning, Chair. Maraming salamat po. Yeah, good morning, Ms. Let. Salamat sa DZRH Manila. Katulong namin kayo sa paglalaganap nitong magandang news sa mga kabataan natin, mga ongoing and incoming students. Marami pong salamat and God bless everyone. Maraming salamat po si Chairperson Shirley Agrupis ng Commission on Higher Education. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! O, ayan ha. Ayan, check nyo lang ho sa website ng CHED. Ayan, magtanong kayo dun sa iba pang kaukulang ahensya. Alam nyo kung bakit tinutulungan ko kayo na ma-inform sa ganito. Dati kasi hindi ako nakapag-scholar nung college ako. Pinahirapan ko tuloy yung tatay ko. Kasi sa probinsya, hindi ganon kadali yung access sa impormasyon. That time yun ha, kaya sana ngayon ay mas marami na ang nararating ng ganito mga impormasyon para na-avail ng ating mga kababayan, lalo na yung mga kailangan ng tulong, gustong-gustong mag-aral, pero hindi kaya ng pamilya. Ayan, may ganitong mga programa ang pamahalaan. Pilipinas ang oras, 7:52 ng umaga. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng Maynila, ito ang Pilipinas. Ayan, sabi ni Ateng Teresita, yung nagga-garden nga dito sa amin, dating maintenance yung wife niya, factory worker, honor lagi yung 3 anak sa public schools hanggang high school. Nabuno nila ang aral sa college, engineer na yung panganay. Wow, very inspiring naman yung ganyan. Ayan, teka ha, pasadahan ko yung ilan sa ating mga mensahe. Ayan, maraming salamat, Carmelo Marquises, ating Lourdes Bacani, Arnold Reyes, maganda raw ang sikat ng araw sa Ilagan, Isabela, selebrasyon ng Banbanti Festival. Sabi ni ating Lourdes, sana tumagal pa yung ganitong lamig ng panahon, dusa kasi kapag tag-init. Si Arthur Mendoza, good morning and happy weekend. Nanonood daw sila, uy, kabayan, Calapan City, Oriental Mindoro. Ayan, bigla akong naalala, mayroon akong panawagan, ayan, para ho sa mga nagtapos sa Katiningan Elementary School, Socorro, Oriental Mindoro. Tayo ho ay mayroong Grand Alumni Homecoming sa 2 ng Mayo. Bahagi po ito ng Centennial Celebration o ika-100 taon, 1 siglo ng ating paaralan. Para sa mga katanungan o detalye ng nasabing aktibidad, maaari kayong makipag-ugnayan kay Ginang Virgie Luna, Alumni Auditor sa 0930-131-5125 o kaya ay sa mga guro sa Katiningan Elementary School. Ayan, para sa aking mga schoolmate, kita-kita ho tayo. Centennial Celebration. Akalain mo yun, 100 years na pala ang mababang paaralan ng Katiningan. Maraming salamat at thank you Miss Nicole Acedillo at kay Miss Jess Estanislao ng CHED. Ayan ang aking mga kinulit para ma-interview natin si Chair Agrupis ngayong umaga. And shout out, teka, nawala. Shout out natin yung mga nasa Facebook, si Randy Santisas, nakikinig daw sa atin ngayong umaga, si Margarita Guevara, Didi Manuel dyan sa Bacoor City, Henry Dolohan dyan sa Botolan, Zambales, good morning po, si Helen Samaniego, Melano Arzenadze ang hirap i-pronounce naman ang apelyido. Hermogenes Cardenas, Ramon Abadillo sa Santa Rosa, Laguna, Abet Araza at si Ding Pauline, ayan, San Pedro, Laguna. Si Kuyang Revelito Magallones, suki rin natin tuwing araw ng linggo. Nanonood mula dyan sa Kalibungan, Victoria, Tarlac. Si Pastor Frederick Omanya dyan sa Florida Blanca, Pampanga. At, Alma Hermohino. Ayan, wala kasing space. Dire-diretso. Ayan, si Bano. Okay. Ayan,
pasensya na dun sa mga hindi na natin nabasa ha. Pero shout out ho sa inyong lahat na nakatutok sa atin ngayong umaga. At palagi ang suki ng DZRH. Watching from Dasmariñas City, si Helen Bautista. Maraming salamat po at sa susunod na linggo, samahan nyo rin ho ako dito sa Maynila. Ito ang Pilipinas. Ako po si Left Narciso. At susunod na si Manang Milky Rigunan sa mga isyong pambayan. Pilipinas ang oras, 8:00 ng umaga. Sa loob ng